Here we are, finally, here in Japan. So, ito na nga, nasa Japan na kami. So, bago kami napadpad dito, no? So, bali mag-storytelling muna tayo, no? Kasi nga, di ba, first time ko mag-Japan and Japan is my dream country talaga. So, kasi may mga nagtatanong kung magkano daw yung expenses namin in Japan. So, actually, hindi ko talaga tinatanong usually si Greg pag may mga out of the country kami or kahit local, hindi ko siya tinatanong kung magkano yung mga expenses namin. But since Japan is may mga ilan-ilan din naman mga friends na nagtatanong kung magkano yung expenses namin. So, tinanong ko nga si Greg. So, nung tinanong ko si Greg, in peso na ha, siguro nag-range siya ng 150 to 200,000 pesos for 3 person. So, kasama na doon yung ticket namin, round trip from Butuan to Manila, Manila to Tokyo. Tokyo kasi Narita Airport. Tapos, return ticket, Narita Airport to Manila, then Manila to Butuan. Actually, sabi ni Greg, itong Japan daw yung pinakamura compared doon sa Indonesia na pinuntahan na namin, na pinakauna namin out of the country, Indonesia at Vietnam. So, sabi niya, mas mura daw. So nagbabalak kami pumunta. So, kakarating lang namin from Japan. Siguro mga after a week, nag-uusap na naman kami kung babalik ba kami ng Japan. So, if ever babalik kami ng Japan, pupunta kami sa Osaka. So, ito nga, here's the tip. Para makamura, hindi naman sa nagtitipid kami, no? Pero syempre, 'di ba? Sino ba naman yung traveler na gusto magbayad ng malaki kung may choice naman na makatipid? So, hindi naman sa tinitipid namin, pero syempre, 'di ba, nagche-check tayo. Usually, nagche-check kami ng ticket 6 months before our travel date. So, nagche-check na nga kami. So, nakakita si Greg ng murang ticket na yon. 6 months before our travel date, nasa 30K. 30K, tatlo na yun ha, round trip, from Manila to Tokyo. Manila to Narita Airport, 30K. So, di ba, balikan na yun. So yun, nakabook na kami ng ticket. So, for me, kasi syempre Filipino, alam mo naman passport ng Filipino. So, kailangan ko ng visa sila since American, so no need visa for them. So, ito na naman yung issue dito kasi nga kailangan mag-apply ng visa. So, first punta namin ng agency, ang sabi sa amin, by December yon, sabi sa amin, you still have 3 months to apply. So, sabi, balik kami January first week. So, by January first week, bumalik na naman kami. So, ito na yon. Ito na yung nakakapanghina kasi nga, bumalik nga kami ng January first week. Tapos, sinabi sa amin ng agency dito sa Butuan, travel agency na, Ma'am, sorry kasi nag-update ng rules ang Japan Embassy. May mga issue na blah blah blah. Hindi na sila tumatanggap ng 3 months before. So, tinatanggap nila is 4 months before. So dahil 3 months before na lang 3 months before na lang bago yung flight date namin. So hindi na nila tinanggap. So ito ako, tinanong ako, Greg, so ano feeling mo? Sabi ko, parang 50-50 na, parang ayoko nang tumuloy. Kasi nga, di ba, sabi ng agency, 4 months, so meron na lang kami 3 months. So, ang ginawa ko, may a couple friends na tinanong ko kung, yun, nandun na sa Japan. Tinanong ko kung paano sila nag-apply ng visa for Japan. So, may nagsuggest sa akin, sa Ate Janice yun eh, nagsuggest sa akin na, check mo online. Facebook, yung Really Tours daw. Tapos nung sinearch ko yung Really Tours, doon ako din nila na Facebook sa isang visa for Japan page. So doon ako nag-inquire. Tapos habang doon ako sa page, nag-post ako kung sinong pwedeng makatulong. Tapos may nag-message sa akin. A couple person na nag-message sa akin na, yan, pwede na silang, nagpapasa na sila ng visa to Japan. So may isa ako nakita na mukhang legit naman. Which is legit naman siya. Tapos, yun nga, nag-usap kami, nag-fill up ako ng form, nag-print ako ng pagkadami-daming form, nag-fill out ako ng form, tapos pinadala ko sa kanya with my passport na hindi ko siya kilala. As in, hindi ko siya kilala. Tapos pinadala ko yung passport ko. Imagine, pinadala ko yung passport ko, photocopy ng passport ni Greg. Tapos may mga pinirmahan ako ng kung ano-ano doon, which is required na rin yun ng Japan Embassy. Pagkatapos, mga 2 weeks yun sa kanila. Almost a month. 2 weeks, 3 weeks. Tapos, at least, updated siya sa akin. Sabi niya, Ma'am,
parang hindi pa kami nakakakuha ng slots kasi nga pahirapan ng slots doon. Kahit mga agency sila, kumukuha pa sila ng slots doon sa VFS Japan. Tapos ayun, sabi ko nga, ma'am, baka pwede ako magtingin-tingin kung may open slots. Tapos if ever na makakuha ako, ma'am, pwede nyo bang ibalik yung passport ko tsaka yung other papers? So ito naman si ma'am, sige, sige ma'am, oh, sige, ayun. Tapos doon nga nakukuha ako ng slots. That is like a month before our travel date, oh. Nag-VFS ako tapos sa Davao pa yun, oh, 'di ba? Tapos ayun na nakakuha ko ng slots tapos pinarush ko na naman pabalik yung passport ko dito from Manila, Cavite. Since 'pag ipa-LVC ko siya, aabot talaga ng 5 to 7 weeks. So naghanap na naman ako kung sino kung puwedeng mapapakiusapan doon sa Manila na mag-pick up doon sa agency from Cavite tapos ipa-airfare. Pinadala sa yung eroplano doon, pina-airfare ko noon, 'di ba nagbayad ako ng tao para kunin yung passport ko at ipadala doon sa airplane. Tapos pinick up ko dito sa Butuan. So, ilang araw na naman 'yun. Simula nung nakuha ko yung passport ko, nag-abang na naman ako ng tawag dito, inabangan ko yung date. Baka kasi makalimutan ko yung schedule ko sa BFS. So, ito na nga, no? Ang travel date namin nun is, wait, March 4, no, March 6, 7, I forgot na. Basta something like that, first week of March, tapos February yung appointment ko. Tapos nagka-holiday pa. So, ayun na nga. Nung pagkatapos kong ipasa yung mga documents ko doon sa VFS Davao, pumunta ako ng Davao, nag-bus lang ako kasi nga, 'di ba, makatipid nga, 'di ba? Tapos ayun, nag-Davao ako, pinasa ko yung papeles ko, as in like 5 minutes. Pagpasok ko sa BFS, 5 minutes na kinausap ako, binigay lang yung papel, yung passport ko, chinek yung papers ko, then 5 minutes, tapos labas. Tapos nung paglabas ko ng office ng VFS, chineck ko yung mga papeles na dala-dala ko kasi nga alam ko meron pa talaga. Ang dami ko pa kasing papel pero may mga kopya naman ako nun. Tapos nung nakita ko, andun yung photocopy ng passport ni Greg. So bumalik na naman ako doon sa office. Buti pinayagan akong bumalik ulit doon ng sinabi ko lang sa guard na may naiwan. So ayun, hinabol ko na naman yung photocopy sa passport ni Greg. So ito na nga, pagkatapos ko magpasa ng requirements, so sabi sa akin is 3 to 4 weeks ang processing. Kasi papadala pa yung mga documents sa Manila kasi nandun yung main embassy ng Japan. 3 to 4 weeks. Sabi ko, geez, 3 to 4 weeks. Hala ka, malapit na yung, what you call this, travel date namin. Buti na lang, no, kasi nga nagbabasa-basa ako dun sa page na sabi nila, pinakamatagal na daw yung 3 weeks. Pag walang problema sa mga documents mo. So, yun. 2 weeks ago, 2 weeks passed, ayun na, ready for pickup na yung passport ko. So, pag tanggap ko ng message from VFS na ready to pick up na, tanggap ako ng message sa kanila mga hapon na, mga bandang alas 5, alas 6 na. So, kinabukasan agad-agad, kaming dalawa ni Greg, nag nag-hired pa ng yung friend namin na may car. Siya pinag-drive namin. Nagbayad lang kami ng gas. Tapos, siyempre, bayad sa driver, no? So, ayun. Gladly approve. Welcome to Japan. So ito first day namin. First day gala namin. Nasa Shibuya kami. Nasa Shibuya kami. Ito first lunch namin diyan, 'di ba? At actually gusto namin nakaupo kami diyan sa harap. Alam mo yung diyan banda. Kasi yan yung crossing ng Shibuya. Alam mo yung Scramble Square ng Shibuya na libo-libong taong dumadaan sa crossing way na yan. Gustong-gusto namin dyan kasi wala kasing available na seats for 3. So, ayan, dito na lang kami. Umorder na kami ng lunch namin. Ayan, di ba? Kailangan set pa yung camera na yan.
can't pick it up. You like that one? You like that one? This is not my favorite tomato too. It's a lot of tomatoes. They're both in it. So, yan yun siya yung scrambled square ng Shibuya. Ang dami-daming tao diyan. So, pagkatapos namin kumain, pumunta kami sa isang shrine. Itong shrine na to, isa to sa pinakamalaking shrine dito sa Shibuya. Ayan. Nilakad lang namin yan, nag-Google Map lang kami, nilakad lang namin yan papunta doon sa Shibuya Shrine. From Shibuya Station, doon sa pinagkainan namin, nandun yung Shibuya Station doon. Tapos dito, habang lakaran ito. I didn't expect na, ang haba pala ng lakarin nito. Pero ang dami-dami ditong sa loob. May temples, may mga history. Yun kasi yung mga hilig nila Greg. Mga shrine, temples, museum. Yan yung kadalasan na pinupuntahan namin. Hindi talaga yan nawawala. Kita nyo yan? Ma'am. Nilakad namin yan papunta doon sa loob. So you can put it in first if it's empty. Tao. Alam mo yung talagang makikita mo kahit iba't ibang tao, iba't ibang klaseng tao, nationalities, mababata man o matanda, nakakabilib na talaga no, ang dami-dami pa rin mga matatanda. Alam mo yun, ang dami pa rin matatanda na naglalakad talaga. Bihira ka makakita ng naka-wheelchair dito. Kahit na yung mga Japanese, maabot na siguro mga umaabot na sila ng 70, naglalakad pa rin sila. Ayan. Just for the temple, local. No, this is Shinto, older than Buddhism here. More like nature, you know, they're all one, kind of like the forest in Star Wars, you know? It flows through all of us. That's the simple way to explain it. Daming uplak siya. Minsan nakakatakot na ewan. Ang bilis nila Greg maglakad. Ayan, kasama niya yung mama niya. Wala na nilang taon na yan. 87 na yan, pero ang bilis pa rin maglakad. So, dito na side. May pumasok kami. Kalimutan ko na yung pangalan dyan. Pero may parang may history dyan. Then, dyan ko nagkita yung I do well. Tapos, may mga ano-ano pa dyan. Nakalimutan ko ng isa kasi ang hirap i-pronounce yung name ng ng lugar. Kasi yan dyan, bawal picture. Kaya, ayan, si Madam.
линейки стали печатать именно, которые были бы интересны. It's not exit. So, I at think, this yeah, part, gotta go mag-isa inside. ko lang naglalakad. Kasi Okay. iniwan ko si Greg. May binili kasi siya. Naghanap siya ng book para dun sa mga stamp for shrine. Dito. So, naglalakad akong mag-isa dyan. Bihira ka makakita ng tao. Kasi nga, may ano pala siya, may mga signage kung saan ka magsisimula, saan ka susunod, saan ka mag-exit. Eh, ako, tanga-tanga. So, ayan, pumasok lang ako ng pumasok. Naglakad lang ng lakad. Pero may mga tao din naman. May mga ilan-ilang tao din naman. Hanggang sa nahanap ko yung parang ito dito. Oh, ang ganda to dito nga site. Ayan, pababa yan siya. So, supposedly, yung part na yan dyan, alam mo yan dyan, yung part na yan dyan, puno dapat yan ng flowers. Ito. May nakita akong video at pictures online na itong banda dyan, alam mo yung parang river na yan dyan, wala na lang tubig, river na talaga siya. Alam mo yun dyan, supposedly pag winter, ayan, or spring, punong-puno yan siya dapat dyan ng bulaklak. Kaso lang, papunta namin, di ba, kakasimula pa lang ng spring, March 1st. O, ayan, dapat yan dyan na side na yan. Puno dapat yan ng flowers. Tapos, syempre, di ba, hindi pa season ng flowers dyan. Saya, wala, nakamakitang flowers, pero ang ganda pa rin dyan. Yan o, dapat puno yan siya dyan ng flowers. Tapos, ayun, naglakad-lakad ako, mag-isa, solo flight. Ayan, dito, banda, ito yan, yun yung dyan siya. Dyan sa baba, akala ko kung ano yung pinagtitinginan nila. Yung pala, yung sinasabi na, I do well. Ayan, yan yung well nila dyan. Kitang-kita mo lang naman siya. Yung, alam mo yung, sa Bisaya, atabay. O, ayan, atabay na, wala man lang, tubig lang, ayan lang siya, o, ang liit lang. Pero may butas siya dyan na maliit. No, it doesn't matter. You said it doesn't matter. So. Yeah. So, at this part, palabas na kami. Palabas na kami ng shrine. Ang dami pa doon dapat sa loob. Kasi lang, syempre, di ba, ang haba na ng nilakad namin. Simula umaga, umaalis kami ng hotel, parang 9 a.m. Tapos pagdating ng kain, tapos lakad na naman. Most of the time talaga lakad kami. Tsaka lang kami bullet train pag yung pauwi na o papunta. Bullet train namin, 1.5 hours, sakay lang, buka lang. And then here you Tapos dito, may ano pala dyan siya. Tawag dito yung, ay, oo, naalala ko, yung may iniinuman sila dyan na tubig. Ayan dyan. Maghugas ka ng kamay, tapos inom ka ng tubig. Kala kung ano. Pero syempre, di ba, ignorante tayo. So, ayan. So, ako naman, oh, ayan. Tingin-tingin lang, kunyari, alam. Oh, ayan, naghugas sila ng kamay. So, ako din, hugas din ako ng kamay. O, bakit? Ang lamig ng tubig. As in, ang lamig ng tubig. Naiinom pala yan, tapos sinuhugasan nila yung bibig nila. Ganyan, o, ayan ako, o. Tingnan mo. Hugas lang ako ng kamay kasi ang lamig. O. Kala mo naman ano yun. Sobrang lamig ng tubig. Hugasan mo lang, o. May binabasa dyan, may signage siya kung ang gagawin mo dyan. Grabe, ang lamig. Bago pala kami lumabas, pumasok pa kami dito sa parang temple. Tapos ayan dyan, may iba mga nagpipray, may mga tinitinda, may mga pakonti-konting foods dyan banda sa right side. Kasi dyan shrine. Sa loob na to ng shrine ha, may mga temples pa dyan. O naalala ko na dito pala yung banda na may sila dito na pwede kang magsulat, tapos tawag dito, ihuhulog mo doon sa box. Yung iba kasi nagsulat sila tapos parang sinasabit nila siya dyan.
sabi. Tapos, kadalas ay ang pagkakaalam ko kasi, magsulat ka dyan, tapos kinukuha yan nila dyan. Kinukuha yan ng mga, tawag dito, sa Pilipino pa yung mga pare. Yan. O, magsulat ka dyan. Ayan, kuha ka lang ng papel, binabayaran yun siya. Papel yan siya, sobre, tapos may maliit na papel dyan sa ilalim. O, dito ko pala yung sinabi, yung bring our Tatay Digong back home. O, yun yung prayer ko. Parang magsalat ka doon ng prayer mo at saka wish. Doon, yun doon ko sinunod yung bring our Tatay Digong back home. Ayan, si Greg, tapos na siya, ano din siya, may iba din siyang tiningnan. Iba-iba kami ng tiningnan. Okay, So, yun lang muna. Bye for now. Thank you for watching.